Mamatay ka, demenyitang babae. Hindi. Sige, sabihin mo. Paano mo gustong mamatay? Sa lynchi ka ba mamamatay? O hahatakin ka ng 5 kabayo hanggang mahati? Kasalanan mo rin iyan dahil puro kasamaan ang ginawa mo. Pinilit mo pa ang isang marangal na lalaki, kaya hindi siya makakatakas sa masamang wakas. Abangan mo at makikita mo, hindi ka magkakaroon ng magandang kapalaran. Maniwala ka. Kung ganoon, lulunukin ko na lang ang pride ko. At papayag na maging bihag. Umalis ka, at hindi rin maganda ang magiging hantungan mo. Bitiwan mo ako. Prinsesa, nalaman ng alipin mo na pumunta sa kabayuhan ang ikatlong prinsipe ng Jinchuan. Noong nakaraang mga araw, hindi ba kayo naghahanap ng mga pambihirang kayamanan para ibigay sa ikatlong prinsipe? Ngayon ang tamang pagkakataon. Kung ganoon, bilisan mo at bihisan mo ako. Ay, prinsesa. Hindi ba ako dapat matagal ng patay? Kumain kayo ng tae. Ako na. Napunta ako sa katawan ng isang prinsesang maraming pakana, malupit at walang awa. Ano ba ang nangyayari dito? Hoy, mga walang silbi. Bakit pa kayo nakatunganga dyan? Naasar na si Kuya He. Mga hanggal na walang pakiramdam. Ano ba ang ginagawa ninyong lahat dyan na parang tulala? Bilisan nyo at tulungan si Ginoong Fuma na makababa para makapaghilamos. Palabasin siya sa mansyon. Huwag hayaang pagtawanan tayo ng mga tagalabas. Buti na lang, buti na lang. Muntik na akong may madalang buhay pagkadating ko pa lang. Hindi pa ba nawawala ang inis ng prinsesa? Ha? Ano? Kailangan pa ring magpadala ng tao para ibalik si Fuma, at baliin pa ang isang paa. Ate, dagdagan mo naman ako ng kabutihan. Mga bulag, ano ang tinitingnan nyo sa prinsesa? Kamahalan. Noon pa man, dahil hindi siya sang-ayon sa pagtugis ng prinsesa kay Jinchuan, kaya nawala ng dangal ang maharlikang pamilya. Sa sobrang galit, ibinigay pa sa inyo ang sugat na ito ng espada. Hindi maikakailang matindi ang pagdidisiplina ng prinsesa, pero hindi rin magandang lantaran na ipapapatay ang isang tao. Ang anak ng Jinchuan. Si Yuan Zu iyon, ang minamahal niyang gustong makita kahit bago siya mamatay. At ang tusong negosyanteng iyon, marunong din naman sigurong kumilatis ng sitwasyon. Bawat buwan, isang beses lang siyang magpadala ng pilak, pero ayaw rin niyang magkaroon ng tunay na pagsasama ng mag-asawa sa palasyo. Tama. Naipadala na ng kitiwala ang mga aklat ng pananalapi at ang mga talaan ng account. Gusto bang tingnan ng prinsesa ang mga talaan? Oo nga, prinsesa na ako ngayon. Sabi nga, ang yaman ay kayang tumapat sa isang bansa. Kahit sa paghuhugas ng pinggan, umaapaw ang pera. Dapat tingnan, kailangan talaga itong tingnan. Ha? Ha? Sandali. Sabi ni Manyo, buwan-buwan daw nagdadala ng pilak ang Fuma para sa akin. Magkano ang pilak na ipinapadala ng Fuma bawat buwan? 200,000 tael ng pilak bawat buwan ang ipinapadala ng Fuma. Sa bagong taon pa lang, lampas 1.7 bilyon na agad. 50 piraso lang, 50 yuan. Ang 200,000 tael ay 10 milyon. Isang karakter, 100,000 yuan. Hindi pa naman siya nakakalayo, kaya huwag na magreklamo. Magpadala kayo ng tao at habulin si Fuma pabalik dito. Bibigyan niya ako ng mahigit 50 milyong yuan bawat buwan. Huwag mo siyang tawaging Pang Zongshan. Ang mga lalaki sa likod ng bundok ay kakalat sa buong bansa. Anong sword god? Iyon ang buhay ko. Aking mahal. Ang aking mahal na asawa at ang Diyos ng espada. Ang napakaputlang mukhang ito. Ang tindig na parang matayog na tore. Isang o-ring parang sinunog na abo. Ang nakaiinis na misteryosong anyong iyan. Nay, gusto ko. Sa tingin ko, na-inlove ako sa unang tingin. Manyo, sunduin mo ang prinsipe consort. Opo.
Ay, bilisan mo, dali, dali, sunduin mo pabalik ang mahal kong asawa, ang Diyos ng kayamanan. Ipinapatawag ka ni Prinsesa Fawanyan. Ginoo, sobra na ang pang-aapi ng demonitang ito. Sa pagkakataong ito, pauuwiin natin ang dakilang binata. Tiyak na gagawa siya ng paraan para tabiin ka ng Ginoo. Ginoo. Kusang magpapakumbaba. Mauubos nito ang lakas ng tao hanggang mahilo at bumagsak kahit gaano pa kalakas ang kayabangan ni Prinsesa Duanrong. Hindi niya aabutin ang paglapastangan sa isang taong halos patay na. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Prinsipe Consort, Prinsipe Consort. Masama, nahimatay ang Prinsipe Consort. Hindi pa nakakabawi ang mga ito, pero may isang bata na hindi na umabot. Puntahan mo at kunin ang nakahandang pulang telang iyon. Pag natapos na ng Imperial Physician ang pagsusuri, isuot mo muna iyon kay Prinsipe Consort. Sabi ng prinsesa, papunta na siya rito. Prinsesa, hindi ba ito para pahirapan ako? Ako ang mag-aasikaso. Hindi sila magkasundo. Akala mo ba gagana ang ganitong paraan? Kumusta na si Prinsipe Consort? May ginhawa na ba? Sagutin mo ang prinsesa. Sabi niya halos pareho lang ang bisa ng gamot. Lumipas na ang oras na iyon. Dapat gising na si Prinsipe Consort. Malalim ba? Kayo, magbantay kayo rito. Kahit ano pang marinig ninyo. Walang papasok ng walang utos ko. Malinaw. Opo, maghihintay lang po kami rito. Maghihintay po kami sa utos ng prinsesa. Papapasok ako at titingnan ko. Wala na akong lakas. Wala sa labas si ikatlong tiyo. Hindi siya makakapasok. Kung talagang mangangahas siyang lumapit, ipapahamak ko siya kasama ko. Baka mahilig talaga sa kagwapuhan ang dating may-ari ng katawan. Siyempre, pwede ring mabaliw sa isang lalaki. Ipalabas ang buong harem. Sa ganitong ayos, anong mukha pa ang maipagtatanggol ko sa anak ng Jinchuan? May reserba na ako para sa kanya. Mababawasan ng husto ang panganib sa daan. May pera na, may silbi pa. Diyos ng kayamanan, swerte ka talaga sa buhay ko. Habang wala ang pamilya, mamayang gabi, susubok akong kumilos at magmasid. Baka sakaling makapagsabi pa ako ng diretso kay Prinsipe Consort at makabuo ng pakikipagkasundo. Nagrereklamo siya at sinabing gising ka na raw. Huwag kang lumapit. Kapag lumapit ka pa sa akin, sisibayan kita sa kapahamakan. Huwag mo akong inisin. Gusto ko lang. Hindi pumunta. Aba, ang tigas naman. Sinong matanda ang magsusuot ng ganitong bagay? Kung sabihin kong hindi ko naman iyon ang ibig sabihin. Patawad, prinsesa. Sa paglabag kong ito, papatayin mo ba ako o palalampasin? Hindi. Saan ba sumulpot ang grupong ito? Bakit parang kagaya ko sila? Tanga. Tiyak na inakala niyang sinadya ko siyang hiyain. Pakawalan ninyo siya. Kayo, lumabas muna at tawagin si Manyu. Opo. Ikaw. Naku, lagot na. Tuluyan mo nang naibigay sa kanya ang matinding sama ng loob, prinsesa. Sumama ka sa akin. Hindi ba iniutos ko nang walang papasok dito? Ang prinsesa ay may isang ali lang sunod sa Niren, na siyang may pananagutan sa paghatid sa prinsesa sa kapahamakan. Minsan na siyang nagbanta, na dapat lagi nilang bantayan ang prinsesa at huwag siyang iwan kahit sandali, kaya hindi manggahas ang mga alipin na magsiyasat. Utusan ng emperador.
Hindi ba ang orihinal na may-ari ay ipinaslang lang matapos masangkot sa gulo sa emperador at saka ipinakasal? Ang mga utosang ito ay hindi talaga para protektahan, kundi para magbantay lang. Ano pa nga ba? Isang mundong hindi ko kabisado. Parang napapaligiran ng kalaban sa lahat ng panig. Kaya kailangan kong lalo pang maging maingat sa bawat kilos. Hinding-hindi ako dapat magbigay ng kahit anong hinala sa iba. Hindi ako ang orihinal na may-ari ng katawan na ito. Pumunta ka sa zoo, Oren, at iakyat mo ang kabayo sa kama ko. Nahihiya siya kaya binalot na niya sa kumot. Tandaan mong halughugin ng maigi at atali ng maayos, para hindi na siya makapaglabas ng kung ano-anong talem. Kung ang makakasira lang sa saya ko ay, makipagtulungan ka na lang, hindi uubra. Kung ganoon, paninindigan ko na lang ang pagkahulog sa ganda na ito. Sa ganitong paraan, mapapangalagaan ko ang sarili ko at mapasakin pa ang Diyos ng yaman. Natiyak na ng mga tauhan ng prinsesa, walang mali, HM. Hindi ba iyon ang sapilitang pag-ibig? Walang malaking problema. Kaya ko namang umarte. Sandali, may mali. May isang hindi pwedeng magkunwari sa ilalim ng mga mata na ito. Ibig sabihin, ngayong gabi, kailangan ko talagang matulog na May 18 na tagong bantay. Nakipagtabi ako sa prinsipe consort. Paano naman ako matutulog ng ganito? Wala pa nga akong nahahawakan ni isang kamay ng lalaki. Bagamat maayos naman ang katawan niya, pwede na rin ang itsura, pero wala namang damdaming namamagitan. Ang matulog agad sa tabi niya ay masyadong kakaiba, pero ang matulog kasama ang asawa ng orihinal na may-ari ng katawan ay hindi rin basta-basta. Mas mahalaga ang iligtas ang buhay. Bahala na lang sa tadhana. Talagang siraulo siya. At isa na namang pagpatay sa doktor. At hindi rin dahil hindi ako mahilig sa ganda. Totoo, ginagawa ko ito para sa buhay nating dalawa. Prinsipe consort. Ikaw at ako ay pinakasal sa utos ng emperador, habang buhay na pagkabigkis. Ikaw na, huwag mong sabihing mababa ka lang. Kapag tumaba ka, lumipat ka na lang at tumira sa palasyo ng prinsesa. Huwag kang mag-alala. Paano naman ako? Siguradong mabuti ang trato ko sa iyo. Ituring mo na lang na pag-ibig, at tapos na. Pero ang prinsesang Rong na ito, sobrang kapal ng mukha. Sobra pa siyang magpakabait sa akin. Lalong nag-ulo ang isip ko at wala na akong maisip. Kapag tumagal pa ito, wala nang matatakpan. Prinsesa. May alam sa sarili. May tamang tansya sa sarili. Pangit ang katawan ko. Alam kong hindi ako bagay sa mariinggol na tahanan ng prinsesa. Ibalik mo si Jinming. Si Jianming ang maghahanap ng pinakamagagandang lalaki sa buong mundo para sa iyo, at ipapalasap sa iyo ang ligaya. Mag-asawa tayo. Ikaw naman, huwag mong sabihing isa kang hamak na karaniwan. Ayoko rin ng mga gwapong iyon. Ikaw lang ang gusto ko. Kung ayaw mo sa mga tao sa aking harem, palalayasin ko sila, ganoon lang. Kailangan mag-ayos. Ang magpalaki ng ganoon karami ay magpapahalata sa akin bilang sakim sa pera. Ano ba? Mga bolero at matatamis na salita, ang tulad niyang 4 na uri ng demonyo. Paano niya mapapatamba ang mga gwapong iyon? Ang demonitang ito, ano ang ginagawa niya? Hindi pwede. Talagang gusto niyang agawin ang aking kalinisan. Damyugo ang ilong ko. Ako pa itong buhay na buhay. May napakagandang babae sa harap ko. Sino pa ang makakakita? Kung gayon nga. Kung ganoon, magpahinga na lang tayo. Nako.
Hindi naman kailangang umabot sa ganitong kainit, di ba? Sandali, hindi kaya. Ay. Lumapit ka rito, hindi ito dahil sa init ng katawan. May tao. Dali, magpatawag ng imperial na manggagamot. Ang gamot na ito, pati ang Diyos ng medisina susuko na. Pwede na. Magbihis ka. Kapag ganyan mo ako pinipilit, bakit mo pa kailangang magpakita ng ganyang itsura? Darating na ang imperial na manggagamot. Magulo rito. Aalalayan ka ng alila mo. Kumain ka ng tae, prinsesa. Mas mabuti pang sumama muna ang alila sa labas para kumalma ka. Mabagsik ang ugali ng maharlikang kabiyak. Hindi dapat pilitin ng prinsesa. Sino ang mag-aakala na ang kabiyak ay talagang mabangis na kabayo? Kaya niyang kagatin ang sariling dila hanggang mamatay. Ang sakit siguro noon. Prinsesa, maayos ang katawan ng maharlikang kabiyak. Hindi naman kalakihan ang nawalang dugo. Tumigil na ang pagdurugo sa sugat ng dila. Pagkalipas ng ilang araw, normal na siyang makakakain at makakapagsalita. Salamat, prinsesa. Ang gamot na ito, prinsesa, ay inuming pampalakas. Maganda ang pampainit at pampalusog nitong bisa. Wala itong anumang panganib sa katawan. Pag ininom ito, mapapamangha ang mga lalaki. Kapag nakita nila ang minamahal nila, kusang loob silang papayag na magsiping. Kung may gana pa ang prinsesa ngayong gabi, gusto mo bang ipainom ito ng alila sa maharlikang kabiyak? Ayos, alila ko. Talagang mabuti kang alila ko. Hindi may kakaila, sa sitwasyong ito. Ang kailangan ko ay isang alilang tapat na tapat. Pero, syempre, hindi ako pwedeng maging ganap na hayop at lagyan ng gamot ang maharlikang kabiyak. Akala mo ba wala akong paraan para mapasang ayon ng kabiyak? Hindi po ako nangangahas, patawarin po ako ng prinsesa. Tumayo lang ako para tulungan ka, mabuti ang hangarin ko. Itabi mo muna ang gamot na ito. Ialalay mo ako sa silid pahingahan, ha? Pagod na ako sa maghapong ito. Talagang mahirap ang buhay. Parang may kaunting pamamaga. Namamaga ang dila. Ano, talagang matigas ang loob niya. Isang tunay na disente at matapang na lalaki. Pero kailangan pa ring malinaw ang sinabi. Baka sakaling hindi na niya ako muling pag-isipan na mamatay. Alam kong gising ka pa. Hindi ako talaga marunong manggahas sa ganyan. Pero kung hindi ka makikipagtulungan, hindi ko maipapakita ang eksenang ito. Kung lalapit ka pa sa akin, ako, sabay tayong mamamatay. Pati pananakot, hindi man lang matuloy. Sa sarili niya, napakahigpit niya. Kahit magalit siya, parang ang lambot-lambot at ang cute pa rin. Bakit ka kinakabahan? Gusto kita. Pati ang pera mo. Bukod pa roon, tayo ay mag-asawang ipinagkaloob mismo ng emperador. Sa ating dalawa, kahit anong gawin, likas at tama lang iyon. Ganyan ka ba? Hindi ko gustong pigilan. Ang magustuhan ka. Ano nga ba ang kasal? Kasal ka na ba? Siyempre, kasal na ang dalaga. Ang magpakasal ay ang bumuo ng tahanan. Ang bumuo ng pamilya ay nangangahulugang. Hindi ka na nag-iisang palutang-lutang sa mundo. Sa lamig at gutom, may nagmamalasakit. Sa tuwa man o dalamhati, may kabahagi ka. May nagmamahal, may nag-aalaga. Mula noon, nagkaroon na ng tahanan ng puso ko. Kapag bumuo ka ng pamilya, hindi ka na nag-iisa. May magmamahal at mag-aalaga na sa iyo. Poem.
谁在迷恋自由的光彩？放任相爱，却有人心离开。也许誓言如沧海，只要今生不会。 Noon pa. Ako. Ang tapang mo, hamak na mga ngalakal. Nagkalakas loob ka pang magsinungaling sa harap ko. Dalhin ninyo siya. Turuan ninyo siya ng mabuting asal. Pag nabanggit ang trabaho niya, umiinit agad ang dugo niya. Hindi lang dahil ayaw kong sumunod, kasi bago sa paningin niya. Gusto pa niyang ituloy at ayusin pa. Ano ba talaga ang ikinatatampo mo sa akin? Sa tingin mo ba hindi ako sapat na maganda? O may iba ka ng laman sa puso? O gusto mo lang iligtas ang sarili mo, at pagkatapos, saka ka lang makikipag-usap ng maayos sa akin? HMPH, ang taas ng pangarap mo, kahit gusto mo man o hindi, basta mapapasa akin ka sa kasalang ito. Sa buhay, akin ka. Sa kamatayan, akin ka pa rin. Bukas, lilipat ka sa tahanan ng prinsesa at doon ka makikitira at kakain na kasama ko. Mabuting asawa, sumunod ka. Ako, aalagaan kita ng mabuti. May gamot ako rito. Kapag naipainom ko ito sa iyo, kahit kabayo ka pang pambihag, mag-iiging munting tupa ka rin. Kahit gutom na lobo ka pa, aso ko ka lang. Kung gayon, paano pa ako makakatakas? Pero huwag kang mag-alala. Ayokong maglaro ng ganitong kalahating buhay, kalahating patay, napilit at walang gana na ligawan. Gusto kong kusa kang pumayag na makipagniig sa akin, hanggat hindi mo pa ito kusang loob na gusto. Wala akong gagawin sa iyo. Lumapit ka lang at makisalo sa akin sa pagkain at paninirahan. Hindi naman iyon sobra, hindi ba? Talagang papalampasin niya na lang ako. Naniwala ka talaga dito. Talagang ang isa ka lang na walang muwang na munting tupa. Ang ugali niyang ito, hindi ko alam kung paano niya napalaki ng ganoon kalaki ang negosyo. Ay, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, matulog ka na. Dapat maniwala ka na hindi ako nagsasalita lang ng walang paninindigan. HMPH, ang husay ng pagkakahanda, natural, para sa susunod hindi na biglang sasulpot ang Dragon King at ang Diyos ng Yaman. Wala ring tutulong. Ay, ngayon, sa wakas, nalampasan na natin ang pagsubok na ito. Sa tindi ng lamig na ito, ang malamig na hangin na dumaraan sa kurtina. Apat na beses na mismo. Ang ganitong sintomas, hindi ko pa kailanman nakita. Pero, gaya ng kasabihan, kung ano ang kulang, iyon ang pinupunan. Dahil nag-iisa ang binata, at bigla siyang gustong makipaglapit sa iba. Bakit hindi na lang magpakasal ng maaga? Baka sa paglapit sa asawa, lumuwag ang sintomas na ito. Napakasama niya. Gagamitin ko muna siya. Hindi naman sobra. Ikaw na babaeng marami nang napagdaanan. Ano pa ba ang hindi mo nakita? Nahihiya ka pa sa ano?
乘坐你的归途，愿你长得为迷雾，无畏情绪，或是一本泪目。Nakahanda na po ang mahal na prinsesa kanina pa. Kung nais po ng abang alipin na pumasok at maglingkod. Pumasok ka. Hindi. May mali. Maayos tayong mag-asawa. Bakit parang palihim na relasyon ang dating? Dumating na ang karwaheng may 4 na kabayo. Gutom ka na ba? Umupo ka na. Hindi pa gumagaling ang dila mo. Umupo ka at uminom ka ng konting sabaw na may ginseng. Mamaya ko pa ipapakuha sa alila ang ipinakulong pangmumog na gamot na inihanda ng mga tauhan para sa iyo. Nagtipon si Ye Chen at ang mga tao niya sa labas ng mansyon ng prinsesa. May balak pumatay. Anong parusa ang nararapat dito? Ang Grey na prinsesa ay nagbanta sa kaligtasan ng templong imperial. Dapat bugbugin at patayin. Huwag ka nang laging magalit. Nakakasama iyan sa katawan. Mahina ang katawan mo. Hindi ka pwedeng hindi kumain o uminom. Ang sama mo naman, umupo ka na at inumin mo ang gamot na ito. Kapag nainom mo na ang gamot, papapasukin ko ang mga tao mo. Kumusta? Sinasabi ko na nga sa iyo. Kung hindi ka pa handa, sabihin mo na lang agad sa akin. Lalaki ka. Ayaw mo. Kaya ko pa ring pilitin ka. Bakit kailangan mo pang kagatin ang dila mo? Ngayon, hindi mo na maipaliwanag ng malinaw. Kahit ang pagkain ito, hindi ko maibaba sa lalamunan. Iyan ba talaga ang sinabi ninyo? Paano magkakaroon ng babae sa gitna ng maliwanag na araw, na pagkapagsalita pa lang ay ganyan nakagaspang ang mga salita? Wala talaga siyang kahihiyan. Wala ba siyang hiya at dangal? Ngayon lang nahiya. Kayong lahat, lumabas na muna. Siya. Ano ang ibig niyang sabihin? Ang walang hiyang buhong na iyan, nakakabaliw ang pagprotekta sa kanya. Alam mo naman iyan, lalo na sa gitna ng araw. Masakit pa ba? Gamitin mo ito. Ako ang nagpa-special na ipagpakulo sa iyo ng gamot ng katulong na manggagamot. Makakatulong itong gumaling ang sugat. Nilagyan ito ng kaunting halamang pampamanhid. May bahagyang pampamanhid na epekto. Mamaya, uminom ka ng kaunti. Tapos, magmumog ka pa ng kalahati sa bibig mo. Pagkatapos, iluwa mo ito. Hindi na ganoon kasakit. Kanina, nakita kitang nagtatampo. Sinasadya mong hindi kumain o uminom. Natakot akong masama sa katawan mo. Kaya inaasar lang kita. Hindi kita binibiro. Matagal nang pumasok ang mga alalay nila. Sa susunod, huwag kang maging tanga. Ang mga bagay na ayaw mong gawin, sabihin mo na lang agad sa akin. Pangako ko sa iyo. Hindi kita kailanman pipilitin. Hindi ka kailangang matakot. At saka, ako ang may gusto sa iyo. Ano pa ang ikinatatakot mo? Hindi mukhang peke ang pag-aalala niya. Pero maaari bang biglang mag-iba ng gusto ang damdamin ng isang tao? Uminom ka na. Hindi ba't buong gabi kang hindi makatulog dahil sa sakit kagabi? Alam niya pati iyan. Totoo ngang may dahilan ang sakit ng dila ko sa hindi ko pagtulog kagabi. Paulit-ulit niya siyang niyakap.
Kunwari lang na talagang hirap na hirap siya. Kagabi, umalis ako at bumalik ulit. Hindi ba't alam na niya ang lahat? May nagsabi na ba sa iyo? Ang ganda ng mga mata mo. 真好看。 Kasing linaw ng sa isang estudyante sa kolehiyo, at walang nakukubli sa iyo. Kaya pala bigla niyang sinabi na gusto niya ako. Aba, isa pala siyang tagong yaman. Mas maaga ko sana siyang binalot at itinabi. Mahal na prinsesa, ipinapatawag kayo sa palasyo. Ano? Ayaw pumasok ng prinsesa sa palasyo. Kung gayon, ako na ang tatanggi para sa inyo. Sandali, para lang ba ito sa pamilyang Zhao? Ibig bang sabihin, pwede mong sabihin hindi at huwag na lang pumunta. Sinasabi na. 是 May plano ako laban sa iyo. Kung ano man ang gusto mong gawin, gawin mo na. Pero bago dumilim, kailangan mong umuwi. Ay, umuwi ka ng maaga. Mamaya, pinaghanda na kita ng sabaw at gamot. Hinihintay kita. Hindi ko gustong ikulong ang kalayaan mo. Gusto ko lang na umuwi ka at matulog. Dahil mag-asawa tayo. Saklap naman, ang linis ng konsensya. Ano na naman ang ginagawa niya? Pang-aapi at lamang, sabay pa. Ngayon, nagmamaktol na rin siya. Ikaw, ako, mali ako, pwede na ba? Lahat ng dati, kasalanan ko. Mula ngayon, babaguhin ko. Hanggat ayaw mong gawin ang isang bagay, hindi kita pipilitin. Ano sa tingin mo? Hindi ka nagsasalita. Akala ko oo na ang sagot mo. Bakit ba ang isang tao, ang daming bitbit na problema? Lahat ng ito. Dahil lang sa magkatulad na mga mata na ito. Prinsipe, prinsipe. Makaraan ang isang gabi, napalitan na ang lahat ng damit, hindi kaya. Prinsipe, ikaw. Pamayat ka ba? Prinsipe, kagabi nang malaman ko ang balita, dumiretso akong magsumamo sa ikalawang prinsipe. Sa lahat, kilala ang matinding pagsinta ni Prinsesa Duanrong sa ikalawang prinsipe. Hintayin natin ang pagdating ng ikalawang prinsipe. Hindi ka na niya muling aapihin. Mali ang taktika mo. Mas gumagana ang lamang kaysa tigas. Epektibo ang pang-aakit. Sa susunod, pwede mo pa iyang gamitin ng mas madalas. Napatingnan na ba ang binti ng kabayo sa imperial na manggagamot? May tsansang gumaling pa ba? Napatingnan na ba ito noon sa imperial na manggagamot? Sinasabing noong bata pa ito, nadapa na. Noon, hindi maayos ang pag-asikaso. Baka wala ng lunas. Naputol na ito noon pa. Kung ganoon, hindi mo dapat sinabi. Hindi ba kayo sa bahay ninyo? Sobra kong mag-alaga ng bagong silang. Bakit binti ang nasaktan at hindi iba? Ang kabiyak ay ang ikatlong prinsipe ng Jinchuan. Grabe, ang gwapo niya. Hindi nakapagtataka kung bakit tuluyang naliyo ang orihinal na may-ari. Sabi ng ikatlong tiyuhin, ano naman kung pinilit ni Prinsesa Duanrong ang kabiyak niya? Talagang peke. Mahal niya ako ng baliw. Paano siya magbabago ng isang iglap? Siguro, paraan lang iyon para mapansin ko. Sandali. Ay, tama na. Hayaan mo na siyang matikman ang tamis, para hindi na siya mangulit sa kabiyak, HM. Prinsesa Duanrong, ikaw ang bagay sa akin. Mga gasto sa Reg Along mula kabataan.
Baka ito nga ang jade pendant na ibinigay ng dating may-ari. Ngayon, sa akin na ito. Ang laki at ang mahal niyan, ibalik mo sa akin. Naalala ko na dala ko pala sa katawan ko ang ibinigay niyang gamit. Napahiya ako ng todo. Iyon. Akin ito, di ba? Oo. Ay, sa totoo lang. Sobrang hilig ng asawa ko sa jade pendant. Kamakailan, sinuyod ko ang imbakan sa mansyon na ito. Wala akong nahanap na gusto niya. Mas mabuti kung ibalik ninyo sa akin ang jade pendant na ito, mahal na ikatlong prinsipe. Anong sabi mo? Sabi ko, ibalik mo sa akin ang jade pendant na ito. Kukunin ko uli, para mapasaya ang asawa ko. Hindi ko inasahang si Prinsesa Duanrong. Ikaw pala ay ganyan sa kabiyak mo. Noon, ako ang mali lahat. Matigas ang ulo kong kinapitan si mahal na ikatlong prinsipe. Hindi na mauulit ito. Sana hindi na alalahanin ng ikatlong prinsipe ang dating alitan. Bawat buwan, 200,000 tael ang ibinibigay ng Diyos ng kayamanan. Halos kalahati na, ipinamahagi pa sa walang silbing iyan. Kahit kailangang lumayo ng lubusan, ayos lang din naman. Kung ganoon, sana tuparin mo ang sinabi mo, prinsesa. Siyempre naman. Huli na ang oras. Kailangan ko pang pumasok sa palasyo para magpaalam. Nagpapakipot ka pa, ha? Mukhang mas tumalino ka na. HMPH. Pagbati, prinsesa. Sumama po kayo sa akin sa loob. Pakiusap. Nagpupugay po si Duanrong sa inyong kamahalan. Naway mapagpala ang inyong kamahalan. Saan po ako nagkamali? Isa lang naman itong pagbati, hindi kaya ako ang nabisto. Ano bang pakay ng emperador na ito? Baka gusto niya akong ipapatay. AZ. AZ, may gusto ka bang makita? Hindi mo pa ba ako pinapatawad? Alam kong gusto mo ang ikatlong prinsipe ng Jinchuan, pero ipinahanda ko pa rin sa iyo ang kabayo. Paumanhin, ako ang walang kakayahan. Hindi po, Your Majesty. Huwag kang tumawa. Paano mo nalaman ng napakalinaw? Ano ba ang nangyayari? Hindi ko sinasadyang sabihin iyon. Ano itong sakit ng pusong walang dahilan? AZ, hindi kita narinig. Anong ginagawa mo kanina? Halos ko na siyang hinalikan. Hindi naman ako ganoon kapusok. Tama, AZ. 2 beses mong pinuntahan si Imperial Physician Zhao kahapon. May masama bang nararamdaman ang katawan mo? Hindi alam ng emperador na ipinatawag ko si Imperial Physician Zhao para sa kabayo. Yung mga pampaginhawa ng tiyan na iyon. Totoo, ang emperador mismo ang nagpadala niyan para protektahan ang orihinal na may-ari. Wala naman. Para iyon sa kabayo. Oo. Kaya pala. Handa na po ang pagkain, Your Majesty. Kayo at ang prinsesa ay makakapag-usap habang kumakain. Ay, ayos. Grabe, parang kulog at kidlat. Hindi kaya talaga. May kung anong hindi dapat malaman na ugnayan sa emperador. Ba? Ate, tingnan mo. Yung hiblang parang balat ng tupa, ang maliit na matamis na tinapay ng Sian Rengsha at ang kaning Qingfeng. Lahat ng mga ito ang paborito mo, ha? Maraming salamat, Your Majesty. AC, bakit mo ako tinatawag na Your Majesty? Sino ba ang nakakaalam kung ano ang tawag sa iyo ng orihinal na may-ari? Nga. AZ, bakit hindi ka nagsasalita? Nagpupugay po ako, Your Majesty, Prinsesa Duanrong. Nitong mga huling araw, napagod po kayo ng husto. Ang Empress Dowager na ito, ay espesyal na nagpaluto ng sabaw na pampalakas para sa inyo. Kailangan ninyong magpalakas ng maayos.
Napakabuti po talaga ng Empress Dowager. Ang sabaw na pampalakas na ito ay mabuti sa babae at lalaki. Tikman din po ito ng prinsesa. Hindi na po kailangan. Ate ho, kung wala nang iba, umatras na po kayo. Your Majesty. Ihatid ang prinsesa pabalik sa kanyang tahanan. Mula ngayon, kung wala ang aking utos, hindi maaaring pumasok sa palasyo ang prinsesa. Your Majesty, umalis na po tayo agad. Prinsesa, pakiusap po. Pakiusap. Ay. Bumabalik na naman ang sakit ng pusong hindi mapigilan. Napapaiyak ako. Ano na ba talaga ang nangyayari? Uniquely, itong pampalakas na sabaw na ito. Ano ba talaga ang kilig? Prinsesa, huwag ka nang magtanong. Kamahalan, sa palasyo, bawat hakbang niya ay parang utos ng langit. Prinsesang Chen. Ang kasal na ito at ang prinsipe consort ay siya ng pinakamahusay na pagpipilian. Magkadugo at laman ng isa't isa ang prinsesa at ang mahal na emperador. Kung pati ang prinsesa ay ilalayo, baka pati pag nanais niyang mabuhay ay mawala. Tingnan mo, ang lawin. Tingnan mo, ang lawin. Saan ba ito? Hindi ba gusto mong pumasok? Kung ganoon, bantayan mo ng mabuti. Hindi ba boses ito ni Duanrong? Ako at si Chang Sheng. Isang buntis bago ikasal. Ang prinsesang itinuring na kahihiyan ng maharlikang angkan. Isang batang isinilang ni Prinsipe Hui at ng isang aliping babae sa palasyo. Dapat sana'y itinapon sa malamig na palasyo. At pinabayaan na lang na mabuhay o mamatay. Masarap ba masarap? Napakabait mo talaga, Chang Sheng. Ayos, kung ganoon, pumitas pa si Chang Sheng ng mas marami. Marami pa roon. Mula ngayon, hindi na kailangang bugbugin si AZ dahil lang sa pagnanakaw ng pagkain. Kailangang pakainin ni Chang Sheng ng busog na busog si AZ. Sama-samang pupunta sina AZ at Chang Sheng Long. Dapat lahat tayo tumaba at tumangkad. Isasama kita. Hindi ko inasahan. Ngunit kaming dalawa ay hindi inaasahang nagkaroon ng alitan sa isa't isa. Ngunit ang tunggalian sa korte ay walang tigil. Nagmarcha sa hilagang hangganan si Prinsipe Hui. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog siya sa kabayo at naglaho. Hehe, sunod-sunod na pinatay ang kanyang mga anak. May nakaisip ng ganitong paraan sa malamig na palasyo. Iligtas mo ang anak ko, iligtas mo ako, bitiwan mo siya. Kung gusto mo ako, AZ, anong magagawa mo kung pakakawalan kita? Bitiwan mo siya, ulupong bitiwan mo siya ngayon. May naghahanap sa iyo, AZ. Chen Shengnu. Ang lakas ng loob mong kagatin ako. Zhang Shengnu ng bundok. Huwag kang mamatay ng walang kabuluhan. Magsalita ka naman. Kung mamamatay ka na nga, ayos lang. Kapag patay ka na, makakapag-ulat na ako. Hindi naman kailangang ilabas ang tao, di ba? Kahit mamatay siya rito, hindi pa rin ako ang sisisihin. Magsalita ka naman. May tao ba riyan sino ang tutulong sa kapatid kong Chang Sheng to? Buti na lang, pumunta rin si Chang Sheng to doon para tumulong sa kasayahan. Si Wang Kaishan na bika, isang dagsang pagpatay at biglang nakapaghari, at si Chang Sheng, bilang nag-iisa niyang inapo, ay nakatanggap din ng pabor mula sa kanyang kataas-taasang prinsipe ng korona. Sa atas na ito para sa prinsipe ng korona. Dito na, huwag kang matakot, Chang Sheng. Hindi natatakot si Chang Sheng. Umalis kayo, bilis. Hindi pwede itaas mo ng maayos ang ulo mo, baka hindi na ito matanggal. Ako na. Ako rin ay ginawaran ng titulong prinsesa dahil nailigtas ko si Ginoong Liu. Magkasama tayong dumaan sa isang yugto ng pinakamasayang panahon ng buhay. Sayang, hindi nagtagal ang magagandang araw. Noon, para patatagin ang kanyang posisyon ang emperador, nakuha ang sikreto ni punong ministro ko. Palihim siyang itinulak sa impyerno. Kamahalan, oras na para inumin mo ang gamot. Gumuho na ang malaking haligi. Kamahalan, ang Crown Prince Ganlin ay hindi pa ganap ang lakas at impluensya. Inilaglag siya ng Empress Dowager at ng Regent Prince Sima Rui, at ginawa lamang na tao-tauhan. Naging isang papay na emperador.
Salamat, kamahalan, ginawa ninyong katawa-tawa ang inyong lingkod. Ngunit napilitan ako ng iba. Nakatanggap kami ng balita na darating ang anak na babae ni Haring Jingxi sa Jinchong Zexo. Magkadikit ang hangganan ng Jinchuan at Jingxi, at ang anak ng Jinchuan ay punong-puno ng ambisyon. Nasa kamay na naman ni Haring Jingxi ang kapangyarihan sa hukbo. Anong ibig mong sabihin? Mahina na agad ang pagpapakita ng emperador. Kung makarating dito ang Jinchuan na iyon, maaagaw niya ang puso ni Prinsesa Zoe, makipag-alyansa sa Haring Jingxi. Kung gayon, talagang magugulo ang buong mundo. Sa oras na iyon, baka hindi na rin matiyak ang kaligtasan ng emperador. Kalokohan. Mabubuhay ng 100 taon ang emperador. Hindi ko hahayaang may manakit sa kanya. Mula noon, nagsimula na akong magpakahinahon. Bitawan mo na ang panghihikayat sa mga opisyal. Salamat po, Ginoo. Salamat po, Ginoo. Siyempre. Sa pinakatangang paraan. Araw-araw akong habol sa likod ni Zhuang Lizheng. Hindi niya alam na ang mga ginagawa ko ay naging patalim na tumusok sa akin, kay Chang Shengnu, ang pinakamatalim na kutsilyo. Ang mga ulat ng pagbatikos ay kasing dami ng nyebe, parang mga talulot na lumipad sa harap ni Chang Shenglong. Ako ang naging kahinaan niya na mahigpit na hawak ng Empress Dowager. Ang batang iyon na laging kumikislap ang mga mata. Sa wakas, gamit ang kanyang payat na balikat, ay binuhat niya ang pae ng hindi sa kanya. Sa bawat araw, para siyang alipin na kailangang lunukin ang lahat. Isang buhay na sa isang tingin lang, kita mo na ang dulo. Hindi makapamuhay. Hindi rin makamete. Hindi. Chang Shengnu. Kaya pala, ang Chang Shengnu ang mismong buhay niya. Noon pa sa palasyo, gusto niya akong tawagin yan. Ganun pala. May nagsabi na ba sa iyo na maganda ang mga mata mo? Ay nako. Hindi po pwede, kamahalan. Kambal sila, masamang pangitain iyan. Kambal. Alin ang mas mahina, kamahalan? Ang dakilang prinsipe ay mas sakitin kaysa sa ikalawang prinsipe. Mas. Anong problema sa dakilang prinsipe, hindi ba? Hindi ko akalain. Matagal na tayong hindi nagkikita sa lawa, nang muli tayong magkita. Ayoko nang. Oo. Nakuha niya ang tugon ng taong tunay niyang gusto. Dapat ay wala na siyang pakialam sa matang tulad ng sa akin, at wala nang masamang iniisip tungkol sa akin. Hindi na siya babalik para hanapin ako. Mabuti naman. Hindi na kailangang magpakababa at kumapit sa mga hinanakit na iyon. Sa huli, at ang pag-ibig ay para sa alyansa kina Haring Jingxi at sa Prinsipe Bihag ng Jinchuan, pati na ang paratang ng panunuhol. Ang malawak na pagkuha ng mga tao ay para lang maitago sa paningin at pandinig ng iba. 4,000 na tauhan, para maitago ang 3,000 pribadong kawal sa loob. At ang lahat ng ito ay para lang sa batang pinalaki niya mismo.
upang makahagilap ng kahit isang sinag ng pag-asa. Paano naging tanga iyan? Walang sino mang nakagawa niyan ng mas mabuti kaysa sa iyo. Prinsesa, kung nasa katawan mo ka pa rin, maibabalik ko sa iyo ang katawan. Kung hindi ka na makababalik sa mundo ng mga buhay, at hindi mo rin magawang kumawala ng walang panghihinayang. Kung narito ka, ako na ang magbabantay sa kanya para sa iyo. Maging panatag ka. Dahil nasakop ko na ang katawan mo, at nakuha ko pa ang lahat ng alaala mo. Hihilahin ko si Chang Shengnu para mabuhay kami ng magkasama. Mula ngayon, ako na ang ikaw. Xiao Yi. Narito po ang inyong lingkod. Ano na ang nalaman ninyo tungkol sa mga bagay ni na Regent Wang at Empress Dowager? Noong una, nadiskubre ng prinsesa na ang Empress Dowager ay nag-utos ng parusang kamatayan sa panahong kasabay ng kapanganakan ng Regent Wang. Kaya pinaghinalaan niyang ang Regent Wang ay anak sa labas ng Empress Dowager. Maging ako ay palihim na nag-imbestiga rin. Nalaman kong lahat ng taong may kinalaman dito noon ay biglang namatay. Sa ngayon, wala pa akong mahagilap na bakas. Ang matandang bruha na si Koningen ay ubod ng tuso. Walang awa at malupit. Kung wala, huwag na nating ipilit. Kailangan ko ng isang kopya ng talaan ng pakikisalamuha ng mga maharlikang anak sa kabiserang lungsod. At tulungan mo rin akong humanap ng isang tao. Ako na po ang bahala. Handa siyang talikuran ng lahat at magsugal ng husto para mapatatag ang trono ng nakababata niyang kapatid. Pero hindi ako dapat humarap sa buong korte. Mapanganib ang laban para sa kapangyarihan. At mahina ang loob ni Ganlin. Hindi talaga siya bagay maging emperador. Imbes na makipag-agawan, mas mabuting umatras. Ang 36 na taktika, takbong ligtas ang pinakamainam. Pakiko sa kapangyarihan ng trono, ayoko na niyan. Bumalik na ba ang prinsipe consort? Wala pa. Kamahalan. May tapat na mga bantay na nakatunog. Ang susunod na kayamanang mapapakinabangan natin ay hindi pwedeng mawala. Sumama ka sa akin para salubungin ng prinsipe consort at iuwi siya sa mansyon. Prinsesa. Nakapahinga na ang panganay na Ginoo, mas mabuti pang. Ikaw na lang ang magpatuloy. Umalis ka. Nang ahas ang prinsesa na suwayin ang utos at hindi magpasakop, matigas ang loob niyang hindi umalis sa mansyon ng prinsipe consort. Gusto mo bang ipahila siya palabas ng mga alipin? Gusto mo bang ipahila siya palabas ng mga alipin? Sige na nga. Dahil nakapahinga na ang ginoong consort, dito na lang ako pansamantalang makikisiksik magdamag. Ang paliligo sa tubig ay para sa Diyos ng kayamanan, di ba? Siyempre, pampakalma ang dapat, ang lamang at panghihikayat ang mas mainam. Ha ha ha. May kakaiba sa hawak ko. Hindi niya may tatago ang pilay niyang paa. Ibig sabihin, kambal pala sila. Oo. Oo. Gising ka na. Bakit ngayong gabi hindi ka pumunta sa silid ko? Bakit hindi mo tinutupad ang ipinangako mo sa akin? Asawa ko, narito ako para sunduin ka pauwi. Si Yuan-zan ay naghinalang may kakaiba sa pagkakakilanlan ng prinsipe consort, kaya niya ito sinimulang pag-alitan at saktan. Kaya pala, lumabas na isa pala siyang pirasong itinatag ng Jinchuan sa loob ng maharlikang pamilya. Hindi na tayo dapat magpatumpik-tumpik. Umalis na tayo ngayon. Huwag kang lumapit. Hindi ko akalaing noong araw, hindi ka pala namatay sa pagkahulog, at may isang matandang babae pang palihim na nagpalabas sa iyo ng palasyo, kaya nabuhay ka hanggang ngayon. Kaya, huwag mo akong patayin. Hindi sinasadya ang bawat sinabi ko, talaga. Gusto ko lang mabuhay ng maayos. Parang awa mo na.
Opo, kamahalan. Hindi maaaring ipagkamali ang prinsipe ng maharlikang angkan. Kilos. Huwag. Nakita na siya ng kamahalan noon. Sinasabi niyang noong bata pa siya, nada pa siya. Noong panahong iyon, hindi naagapan ng tama, baka hindi na siya mapagaling. Sa maharlikang angkan, hindi nila gusto ang kambal. Kadalasan, isa lang ang iniiwan. Kaya ang binti niya ay nabali noon. Ibig sabihin, kusa ba niyang tinanggap na maging asawa? Naparito ako para takutin ka. Hindi mo ba ako dapat katakutin? Nakita ko lang na hindi ka umuuwi, kaya ako naparito. Sige na, kung ayaw mo akong makita, magkubli ka na lang. Bukas, magkikita tayong muli, sabay tayong uuwi. Babalik ako mamayang hating gabi. Nilalamig ako. Maliligo lang ako tapos dito na ako matutulog. Hindi na kita kukulitin tungkol sa hindi mo pag-uwi, ayos ba? Totoo ang mga sinabi niya. Isasaalang-alang niya ang kagustuhan ko. Hindi na siya basta bubunot ng kumot ko. Hindi na niya ako sasaktan dahil niloko ko siya tungkol sa hindi ko pagbalik sa mansiyon ng prinsesa. Lasing lang. Nakauwi na ako. Huwag kang mangarap. Imposible. Huwag mong kalimutan noong nahuli ka dati, kung wala ka ng silbi. Matagal ka ng patay, bakit ka pa magpapakababa para sa isang mapang abuso? Umaasa pa rin. Nang ganito katagal. Siguradong isusuot ulit niya ang peking mukhang iyon. Baka tumakas na lang siya. Kahit hindi pa siya tumatakbo, nag-iwan pa rin siya ng pwesto para sa akin. Mayroon din siyang pares ng malinaw na mga mata. Ang taong hindi nagtatagumpay sa pananakot at nauuwi sa pagkagat ng sariling dila, paano magiging voluntaryong pyesa? Na gustong magsimula ng digmaan sa dalawang bansa, isa lang din siyang biktima sa ilalim ng kapangyarihan ng palasyo. Kaya hindi siya dumating para hilahin ang kumot ko. Handa na ang tanghalian ng prinsesa, at si Lehua. Umalis siya 1 oras na ang nakalipas. Sabi niya, mag-i-inspeksyon siya sa mga tindahan. Dapat malapit na siyang bumalik ngayon. Prinsesa, ito po. Sinadya ni Lehua na utusan ng kusina na gumawa ng sabaw na may luya para sa prinsesa, para maitaboy ang ginaw. Talagang napakagulat. Nag-aalala pa pala si Lehua sa akin. Ang lamang naman ni Lehua. Paano siya nataboy palabas dito? Ang taong ito, isa lang siyang siga. HMPH, huwag mo na siyang pansinin. Lumayo ka na, siga siya. Tingnan mo siya, ganyan lang siya maglakad na hindi pa matatag. Tingnan mo nga siya, ganyan lang maglakad, sige lang, lakad pa. Sayang lang ang pagkakaanak. HMPH.
Narinig kong naglibot ka sa mga tindahan ngayon. May nakain ka na ba sa labas? Mabuti naman kung nakain ka na. Samahan mo rin akong umupo sandali, ha? Talagang kakaiba. Noong nakaraang 2 araw, parang handa siyang mamatay kaysa magpasuko. Sa isang gabi lang, naging napakadali na niyang kausapin. Naiayos na ba ang mga gamit? Ngayon, sumama ka na sa akin sa pag-uwi. Mahina ang katawan mo. Marami ang mga gamot na pampalakas sa mansiyon ng prinsesa. Mas malambot din ang kama roon. Mas makabubuti iyon para makabawi ang katawan mo. Pumunta ka at makipagtulungan sa mga tao sa mansiyon ng consort. Ipunin mo ang mga gamit na araw-araw kailangan ng consort. Dalhin ninyong lahat. Hindi ko alam kung anong material ang ginamit sa maskarang iyan at napakaganda nito. Napakalapit ko na, pero wala pa rin akong makita. Ang iisang mukhang ito. Kapag nasa kay Zhonglingzing, ito ang pinakakisig, ngunit matigas at puno ng lakas, matalim at nakakatakot. Pero kapag nasa kay Lahua, parang mga bundok at malinaw na tubig, malinis, elegante, at tila hindi makamundo. Mas lalong gusto mong lumanes ang isip. Prinsesa. Prinsesa, ayos na ba ang mga gamit? Tara na, Lahua. Umuwi na tayo. Oo. Umuwi na ako. Uuwi na naman. Ay, kung ayaw mong sumakay ng kabayo, sige na nga. 瑶台流萤都虚化，千军齐听你足下。浮生若已闻舍却离别花。金玉烈马行天涯。走吧。今生啊，替身若无你，也有目的，又有何？又有什么关系？ Mga salarin kagabi. Sa ngayon, pawang taos pusong damdamin ang hawak ko. 为了治病，可去死！ Sino? Ipaabot sa buong bakuran. Sa buong sambahayan, maliban sa akin. Si Lahua ang dapat igalang ng lahat. Sino mang maglakas loob na lapastanganin siya. Ikaw ang mananagot sa akin. Noon, ako ang may kasalanan. Ang mga tindahang ito ay nasa pangalan ko. Ang susi ng bodega at ang mga talaan ng pera. Sa madaling salita, lahat ng nasa mansyon ng prinsesa ay sa iyo. Mula ngayon, ikaw ang bahala sa pamamahala. Sige ba? Ipaubaya mo na sa akin ang lahat ng ari-arian mo. Talaga bang ganoon kalaki ang tiwala ng prinsesa sa akin? Siyempre, talagang gusto kita. At gusto ko ring bumawi sa iyo ng tapat, kahit hindi ko pa nasusukat kung gaano karami ang mga ito. Pero iyon na ang buong sinseridad ko. Oo, tanggapin mo na lang, ha? Hindi marunong magpatakbo ang dating may-ari. Ang mga ari-ari ang nasa pangalan niya ay nalulugi na. Ipaubaya mo lahat kay Lahua, sa husay niya. Sa paglipas ng panahon, tiyak na uunlad ito. Kapag kumita na, tuloy-tuloy na ang pera. Sige. Ayos. Huwag kang mag-alala, asawa ko. Mula ngayon, aalagaan kita ng mabuti, asawa ko. Nga pala, ipinabuo ko sa assistant physician ang gamot na ipapahid sa binti mo. Punta tayo at subukan natin.
Prinsesa, biglang nagkasakit ang batang general sa likod bakuran. Hiniling ng prinsesa sa imperial physician na puntahan at tingnan ako. Ilang araw na lang, hindi mo na mapigil ang ilabas ang tunay mong kulay. Sanjo. Ginoo. Dumaan ka sa rutang mas malayo sa pangunahing patio para sa akin. Saan mo ibinenta ang lahat ng gamit ko? Ito ang listahang gusto mo. Ayon sa orihinal na plano, ikalat mo ang mga balitang ito sa loob ng mansyon. Ang pagtakas ay kailangang pagplanuhan ng maigi, pero ang lasong nainom ng bata ay hindi pwedeng patagilin. Kailangang mapatigil ang matandang bruha na iyon. Hindi maganda, prinsesa. Ipinag-utos ng prinsipe na ilipat ng mga utusan ang mga bagahe mula sa pangunahing patio, sa side courtyard sa tabi ng pangunahing tarangkahan ng palasyo. Ano na naman ngayon? Bakit bigla na naman niyang gustong lumayo sa akin? Sino ba ang tatapak sa mina? Tara na. Dito nakatira ang mga utusan. Bakit ka napadpad dito? Tahimik dito. Tara. May kapalit sa pangunahing patio. Kailan mo ginawa iyon? Paano ka nasugatan? Nadapa ako. Patag naman ang daan. Paano ka nadapa? Manyo, pakisuyo sa assistant physician na pumunta rito at bendahean siya ng maayos. Bakit hindi ang imperial physician ang ipatawag? Nagseselos ka pala. Manyo, pakiusapan ng imperial physician na pumunta rito. Hindi na kailangan. Bakit hindi? Kung gusto mo, Manyo, magmadali kang tawagin ng imperial physician. Kung hindi, ang sugat ni Lahua ay maghihilom na. Oo. Mauubos na ang oras. Prinsesa, mas mabuti pang maaga kang bumalik. Aalis na rin ako. Hoy, bawal kang umalis. Naparito lang ako ngayon dahil nasugatan ang taong iyon. Noon, ako ang may kasalanan. Sa likod bakuran, marami ka pang nadamay. Pero ngayon, ikaw lang ang gusto ko. At saka, nasa kamay mo naman ang pamamahala sa bahay na ito, hindi ba? Ang mga tao sa likod bakuran. Kaya mo namang asikasuhin ang mga iyon. Masakit ba? Mahal, kahit gaano mo pa ako asarin sa tampo, hindi mo dapat sinasaktan ang sarili mo. Ang palad na ito. Pati ang dila mo rin. Sa susunod, bawal na iyan. Kung hindi mo gusto, huwag ka nang malungkot. Pwede mo akong tapakan kung gusto mo. Susunod pa rin ako sa'yo. Nakita niyang nagpakamatay ako. Pero handa pa rin siyang magparaya, dahil isa lang akong kapalit, at sinabi pa niyang may mga nasaktan sa aking prinsesang palasyo. Sige na, huwag ka nang magalit. Ngayon ay pista. Ang pangangaso ay inihanda ng dakilang prinsesa. Isasama kita para makapagpahangin ka. Okay. MMHM. 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 Ayan, ngumiti ka na. Huwag ka nang magalit. Ay, Diyos ko. Ito ba ang swerte ko?
Hindi nga, sinong Diyos ang nagkamali at napunta pa sa iba ang biyaya? Ako. Paano kung may makakita at magustuhan ako sa sikat ng araw? Magseselos pa rin ako. Ang bihis ni Ginoong Consort ay dapat lang gantimpalaan. Mahusay ang pag-aalaga sa kanya ng mga tao sa paligid. Dapat lahat ay may gantimpala. Ang consort, makitid ang baywang at mahahaba ang mga binti. Itong brokadong kasuotan ay minadaling ipatahi. Akala ng abang lingkod, hahaba pa. Hindi ko inakalang sakto lang pala. Paano naman hahaba? Ang mga binti ng consort, pati ang lolo ng palasyo ay nakatitig. Abot mula ulunan hanggang paanan ng kama. Hindi natuloy kasya. Mabuti na nga, kaloob ito ng kanyang kamahalin. Sabi nila, napakahalaga nito at parang buong lungsod ang kapalit. May ganito kagandang mamahaling bagay. Siyempre, dapat bagay sa mahal kong asawang walang kapantay. Tingnan mo, bagay na bagay, ha? Prinsesa. Hindi lang iyan. Siyempre. Ganyan din ba ang prinsesa sa iba? Ganyan din ba? Walang pakialam. Ibinababa mo ang sarili mo, para lang mapasaya ang kabila. Wala ka bang ibang masabi kundi iyan? Paano makakapantay sa'yo ang iba? Talagang sakto. Talagang angkop. Prinsesang Duanrong, matagal na rin. Una kang sumakay sa karwahe. Sakto. Wala naman. Kailangan ko ring dumalo sa pagtitipon, kaya naparito ako para itanong kung gusto ng prinsesa na sumama. Tungkol sa ikatlong prinsipe, matagal ko nang sinabi, hindi ka na niya guguluhin. Hinihiling ko sa ikatlong prinsipe na magpakahinahon. Huwag ka nang muling humarap sa aking harapan. Totoo ba ang lahat ng sinabi niya noong araw na iyon? Nagustuhan niya ang consort. Dahil lang sa mukhang hindi kaaya-aya na iyon. Naipasa na ang balita sa amo. Naiintindihan ko na. Bakit ngayon ka lang dumating? Kuya, saan mo siya nahanap? Totoo ba ito? Ang pinuno ng samahan na si Wang ay anak sa labas ng Empress Dowager. Kung may ebidensyang ito na magpapatunay kay Hicheng, hindi na siya makakatakas. Hindi ko alam. Maganda ang pakikitungo sa akin ng prinsesa ngayon, at ibinigay pa niya sa akin ang pamamahala sa palasyo ng prinsesa. Ito ang taong palihim kong iniimbestigahan. Ipinagkatiwala niya sa inyo ang pamamahala sa palasyo ng prinsesa, at pinilit pa niya akong makipag-isa sa kanya sa loob ng isang gabi. Ano ang sabi mo? Aaminin ko, nahihirapan na talaga akong magpanggap. Kailan ba ako makakalaya? Kung aalis ka, wala nang maibibigay na regalo para sa Prinsesa Duanrong. Ang yaman ko ay tuloy-tuloy na dumarating. Mauuna o mahuhuli, mahuhuli rin ako sa kahinaan ko. Pero napilitan akong lumipat sa palasyo ng prinsesa. Hindi ko na kayang asikasuhin ang mga usapin sa itaas. Ang perang maipapadala ko sa iyo sa susunod na buwan ay hindi na sapat. Ganito na lang, iwan mo sa Jinchuan ang dalawang tauhan mo, sina Kaihong at Kagwilo. Hindi ang mga alalay na ikaw mismo ang nag-alaga. Tutulungan kitang mailabas sila mula sa Jinchuan, sa abot ng makakaya mo. Kaya lang natin ito. Malapit nang magsimula ang pangangaso. Aalis na ako. Kuya, si Prinsesa Duanrong ay isang babaeng puro bibig at walang modo. Hindi niya kailanman dapat pagdusahan ang ganoong hirap. Huwag kang mag-alala. Aalis na tayo. Prinsesa.
Sa mga tao mo sa Jinchuan, sina Kaihong at Kagwilo lang ang maaasahan. Walang silbi ang iba. Kapag dumating na sila, madali na siyang makakalaya. Di ba? Ipalusot mo na ang mahahalagang industriya ng Nansao at Jinchuan sa lihim na lugar. Kapag dumating na sila, aalis na tayo. Oo. Saan ka pupunta? Ano ang nadiskubre ko? 他是发现什么了？哎， Prinsesa. Dito ang lupang minana ng dakilang prinsesa. Hindi maganda iyan. 不好吧？ Sa tingin mo ba ano ang gagawin ko? Bitiwan mo ako at tingnan ko ang binti mo. Sinuri ko ng maigi ang Imperial Physician. Sabi ng Imperial Physician, sa lagay mo, ang sugat sa ibabang binti mo. Kapag matagal nang hindi gumagaling, maaapektuhan pati ang hita. Kung maaari, magpahinga ka na lang ng mabuti sa bahay. Bakit ka pa lalabas ngayon? Kung ayaw mong mapahiya, huwag ka nang pumunta. Mas mabuti kung magpapahinga ka na lang sa bahay. Naiintindihan mo ba? Ang pangit naman nun. Ang binti ko. Hindi pwede. Paano naman ang binti mo? Mahaba naman. Maganda rin ang pangangatawan mo. Bagamat may sugat, sa isang tingin lang, hindi mo na mapapansin. Kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. At saka, Lahua, mag-asawa tayo. Bilang mag-asawa, iisa tayo. Ang sa iyo ay sa akin. Paano ko naman hahamakin ang sarili ko, kapag totoong ang iisa tayo? Kung totoo lang sana. 就好了。 Nauna na akong mag-utos sa kusina, na ihanda ang paborito mong ulam sa tanghalian at hapunan. Ngayong araw, huwag ka nang lumabas. Magpahinga ka ng maigi at gamutin ang binti mo, ha? Sige. 你 Huwag kang makipag-away sa iba. Pigilan mo ang init ng ulo mo, kahit paano. Ngayon, natuto pa siyang magsalita ng ganyan. Maraming salamat sa paalala mo, asawa ko. Susundin ko ang sinabi mo ngayon. 保证照做。 Babalik ako agad. Gusto ko pa rin kumain ng hapunan kasama ka. Oo, sabay tayong matulog. Sino ba talaga ang panalo dito? Ikaw ang laman ng isip at puso ko. Kanino nga ba mapupunta ang huli na ito? Mas nakamamatay kapag sa ulo tumama, di ba? Pero malalim din ang tama sa dibdib. Baka sa ulo talaga ang sugat, nabigla siya sa takot. Kaya naman tinamaan ulit sa dibdib. May katwiran. Talagang magkalaban ang dalawa. Kapag nakakuha lang ng balita, siguradong hindi mapipigilan ni Zhong Lengzeng na mag-imbestiga. Mga kasama, huwag na kayong mag-ingay. Bagamat ako ang tumama sa USA na ito, ang saksak sa mata ng USA ang tunay na nakamamatay. Tunay na walang kapantay ang eskrima ng Prinsipe Regent. Ang USA na ito at si Li Yinghui ay pag-aari ng Prinsipe Regent. Naaalala ko, malapit na ang piging para sa kaarawan ng Empress Dowager. Isang mamahaling balat ng USA. Sakto bilang isang taus-pusong regalo. Matalino rin ang babaeng USA na ito. Lumabas pa siya mismo sa hukay. Sinubukan niyang guluhin ang paningin ng mga tao. Gusto pa niyang iligtas ang mga anak niya sa ganyang paraan. Totoo, gusto ko nga ang balat ng USA. Nahanap ko na rin ang mga anak niya. Ang balat ng mga anak nito ay pinagdugtong-dugtong na. Eksaktong isang buong balat ng USA.
Matalino rin ang mga anak ng USA na ito. Sinadya nilang magtago sa butas at hindi lumabas. Kapag nakita na siya ng mga tauhan ko, naglakas loob pa siyang lumaban. Talagang sayang at nakakaawa. 就可悲呀！ Sayang talaga. Hayop pa rin ang hayop. Kahit magtago ka ng magtago. Kahit itulak mo pa ang sarili mong ina sa sakripisyo. Hindi ka pa rin makakatakas sa mapanuring mata ng tao. Baka alam niya. 他知道了什么？ Kamahalan ng ikatlong prinsipe Jiuan ay mahusay sa talino at sa lakas. Sa labanan, walang makakatalo. Wow, ang galing talaga. 真厉害啊！ Ang babaeng USA na ito, dahil hindi matukoy kung saang espada siya namatay. Ikatlong prinsipe, bakit hindi ninyo subukan ng ilang galaw laban sa akin? Paano kung ang mananalo ang magkakamit ng gantimpala? Ayos, matagal ko nang narinig na kahanga-hanga ang husay sa pakikipaglaban ng Prinsipe Regent. Pinag-aralan pa niya ang sandaang estilo ng pakikidigma. Sakto, gagamitin ko ang magandang pagkakataong ito. Makipagsanay tayo ng kaunti. Kapag nakakuha lang ng balita, tiyak na hindi mapipigilan ni Zhong Lengzeng na mawalan ng pasensya. Kung gayon, magagamit na rin ang listahang ito. Gusto kong mag-isip ka ng paraan. Ang mga anak ng maharlikang hindi magkasundo ay paupuin mong magkakatabi. Ano ba ang ginagawa mo? Bakit mo ako binubugbog? Binubugbog kita. Ano ngayon? Ikaw. Sino ka? Ano ba ang ginagawa mo? Matagal na kitang kinaiinisan. Kapag naging sobrang gulo na at wala nang maayos na lunas, doon ka nakikilos. Magpahinga muna kayo, prinsesa. Hindi pwede. Kailangan kong matutong magpalaso para kay Chang Shengno. Inaantok ka na, ha? Ay nako, ikaw ba yan? Uy, huwag kang magsuka. Prinsesa, ang pinaghirapan mong pagsasanay sa pagpalaso. Ngayon, sa wakas, magagamit na ito para iligtas si Chang Shengno. Kagalang-galang na Ginoo. Ayos ka lang ba? Espesyal na sitwasyon. Kailangan lang gamitin ang paraang ito para mapanatili ang kaayusan sa lugar. Hindi naman ako masisisi ninyong dalawa, di ba? Ang tarangkahan ng palasyo ang hindi nagpapapasok o nagpapalabas ng sinuman. Kung gayon, hihingin ko sa inyo ang pahintulot. Matandang bruha, nilason mo ang kapatid ko. Babarilin ko ang anak mo. Mag-ingat ka. Lahat kayo, damhin ninyo ang sakit na ito. Naghihintay ka sa akin. Naghihintay ka sa akin. Prinsesa. Paano? Naiparating na kay Zhang Lizheng ang balitang pinalaya ang kabayo, at balak pa nilang umalis. Kailangan bang pigilan niyon ng prinsesa? Tapos na ang pangangaso. Umuwi tayo. Nag-aayos ng mga gamit ang pamilya ko. Hindi ko na rin kailangang mag-alala na mabunyag ang pagkatao ko. Nagsisimula na ring humandar ng maayos ang pananalapi ng bahay ng prinsesa. Matagal ka nang pinapaboran ng Diyos ng kayamanan. Kaya iiwan ko sa iyo ang isang di malilimutang kaarawan. Isipin mo na lang na pasasalamat ko iyon. Bakit ka lumabas, prinsesa? Nakalimutan mo na ngayon ang kaarawan mo. Kaya naghanda ako ng regalo para sa iyo. Ang kaarawan ko. Paano mo nalaman? Maligayang kaarawan. Mula ngayon, nawa ang bawat araw mo ay maging kasing gwapo at malusog gaya ng sandaling ito.
Uy, buksan mo at tingnan mo. Ilang araw ko itong pinaghandaan. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Ilang araw ko na itong pinaghandaan. Sigurado akong magugustuhan mo rin ito. 这山河静静如我，淡淡釉色，如镜中映出的轮廓，像是那懵懂的 Isang munting alaalang mula sa puso ko para sa iyo. 把你藏进了我的魂魄。 Napakaganda nito. Gustong gusto ko. Bumaba tayo. Huwag kang nakatayo riyan. Umusad ka. Lumakad ka pa ng ilang hakbang. Lumapit ka rito. Bilisan mo. Hindi ba pwedeng pagsilbihan ang binata? Bilisan mong lumapit. Bilisan mong lumapit. Ano? Huwag kang nakatayo riyan. Umusad ka. Lumakad ka pa ng ilang hakbang. Lumapit ka rito. Ano ba? Ako ba ang may mali sa pagtali? O baka hindi akma ang sapatos? Hindi ka ba komportable? 不舒服吗？ Una kong pinag-aralan ng espesyal na sapatos at natatanging paraan ng pagtali para makalakad ka tulad ng karaniwang tao. Baka may ilang bahagi pang hindi pa tama. Muli ko itong itatali para sa iyo. 6 na klase. Bakit ka umiiyak? Uy, anong nangyari sa iyo? Hindi ba komportable ang mga binti mo? Hindi ba komportable ang mga binti mo? Ah. Nainis lang si Han Xiangyan. Saan ba ako nakapagpagalit sa Diyos ng kayamanan? Muli na naman akong nakatanggap ng sirang tungkod niya. Baka dahil sa Red Along ibinigay ko. Kaya inakala ni Ling Hua na kinasusuklaman ko ang pilay niyang binti. Ano ba talaga? Huwag mo akong tanggihan. Sige na. 我不惧无路开花，不在乎风霜，它将暖掠夺。我的悲欢勇敢地争取着炽热鲜活，每一片天一点点，我期望的一切有了轮廓，让我为它精心描摹。没想到真狂野才是Salamat ha. Salamat sa ano? Ano ba ang dapat ipasalamat sa isang halik? Natural lang, dahil sa Red Along ibinigay ng prinsesa. Kaya pala,
Magaling ba ako 是不是 kanina? 很熟练？ Sa ilang galaw lang ang napakasalimuot na teknik na ito, ay nalutas ko na. Sa totoo lang, natutunan ko ito sa isang matandang tindero. Napag-usapan ko na ito sa kanya. Pagdating ng oras, magpadala ka ng tao roon para matuto. Kailangan masipag at matalino. Kapag hindi maayos ang pagtali, madaling kakaskasan ng balat. Ang Diyos ng kayamanan pala ay may malasakit din sa kalusugan. 吃吗？ Tingnan ko nga, tingnan ko nga. Mahal na Ginoo, kaunting gintong butil lang. Pagdating ng oras, pupunta ako sa palasyo para makatulong sa mga tao roon. Kailangan mo pang pumasok sa palasyo. Nagalit ko ang mahal ng Empress Dowager. Siyempre, ako ang ipapatawag ng Imperatress Dowager sa palasyo para makita niya ako. Sasama ako sa iyo. Ang bagay na ito ay wala namang kinalaman sa iyo mula pa sa simula. Sa totoo lang, hindi lang ito ang usapin. May iba pa akong bagay na kailangan kong igalang sa Imperatress Dowager. Kaya hindi ka pwedeng pumunta. Ano ba talaga ang nangyayari? Matutulungan kita. Napakagulo at komplikado nito. Mahirap ko itong maipaliwanag ng malinaw sa ilang salita lang. Ang tingin lang nila ay, isa kang hamak na mga ngalakal, at hindi ka nila kailanman itinuring na mahalaga. Ang mga bagay na ito, hindi sana umabot sa iyo. Hindi ka rin sana nadamay. Hindi nila ako kailanman itinuring na mahalaga. Akala nila isa akong hamak na mga ngalakal. Ikaw naman. Hindi mo rin ba kailanman ako itinuring na mahalaga? Ano ba ako sa paningin mo? Sa paningin mo, ako ba? Ano lang ba ako? Isang laruan lang ba ako para sa paghihiganti na pwede mo nang itapon kapag tapos ka na? Hindi ba't napagpasyahan mo nang tumakas? Malapit na siguro sina Kaihong at Keikui. Iniimbestigahan mo ako. Para matiyak kung sinabi ko kay Imperatress Dowager at sa prinsipe tagapamahala ang tungkol sa mahalagang usapin. Sinasadya mong ikalat sa akin ang balita tungkol sa mga taong inilusot mo sa fuling. Hindi ba para lang sa layuning iyan? Kaya noong gabing iyon, alam mo na ang pagkakakilanlan ko. Oo. Ginamit mo ako para buhayin ang bahay ng prinsesa, para magkalat ng balita. Ginamit ko naman ikaw para makaiwas sa matinding habol. Kaming dalawa. Mula noon hanggang ngayon, kapwa namin ginagamit ang isa't isa. Bakit kailangan mo pang linawin pa ito ngayon? Totoo ang paggamit. Totoo rin ang pag-ibig. Lahua. Totoo kitang mahal. Kaya handa akong pakawalan ka. At ipinagbilin ko rin kay Manyo na takpan ka. Ang hiling ko lang, sana manatili ka. Para sa akin. 留下来。 Pork knuckle. May tao nang nagmamadali mula sa palasyo. Ang mga usapin sa loob ng palasyo, huwag mo nang pakialaman. Ako na ang bahala. Isa kang mga ngalakal. Ikaw ang mas nakakaalam kung paano kikita ng pinakamalaki. Bakit hindi ka pa umiinom? Bilisan mo at ubusin mo na, para makabalik ka na at makapagpahinga. O gusto mo bang uminom kasama si Duan Rong? Ina. Ina, ano ang masarap na kinakain ninyo ni Emperador? Hindi mo man lang ako tinawag. Azi, paano ka na parito? Dali, may ipinatawag ako. Duan Rong, sa wakas dumating ka na rin. Hindi ba sakto lang ito? Bilisan mo at dalhan mo rin si Duan Rong ng isang mangkok ng sabaw na pampalakas. Ngayong malamig ang taglagas. Sakto lang para itaboy ang ginaw.
Kinasusok naman kita, Itay, hindi ka ba mahilig uminom? Ikaw na ang uminom. Lalapit ka ba? Oo, nababaliw na nga ako. Ang batang pinalaki ko ng hirap na hirap, ginagawa ninyo ng ganito. Hanggang ngayon tiniis ko, pero ngayon talagang sumagad na ako. Patawarin mo na ako. Dahil kay Azzy, tiniis mo ang napakarami. Paano ka naman sisisihin ni Azzy? Kung tutuusin, ngayon din naman hindi na tayo makakalabas. Mas mabuti pang tuluyan na nating pabagsakin ang matandang bruha na ito. Patayin na lang. Gusto mo bang makita? Kapag napasaksak at nabutas ang leeg ng tao, gaano kataas aakyat ang dugo? Duwanrong, tingnan mo. Noong bata pa tayo, tayong dalawa ay ikinulong sa Cold Palace at hindi makalabas. Sabi ni AZ, gusto kitang isama para manood ng mga paputok, pero nang lumaon, ako ang naging prinsipe tagapagmana, at ako naman ang naging prinsesa. Hindi pa rin tayo kailanman nakalapit sa isa't isa, kaya sa malayo lang tayo nakatingin. Sa ngayon, hindi rin naman tayo makakalabas. AZ, pakisaksi ang dugong 3 talampakan. Sige. Sisilipin ko, at si AZ kasama ko. Sabay tayong mamamatay. Mabuting bata, magtiis tayo. Sa totoo lang, hindi na rin tayo makakalabas. Hindi na rin tayo makakapanood. At pakisaksi mo ang dugong 3 talampakan ng kaaway. At ang Empress Dowager na nagdala ng kapahamakan. Tayong dalawa, sa buhay na ito, ay tapos na. Hoy, sandali ka lang. Huwag ganyan. Huwag kang ang ganyan. Duwanrong. Tumigil ka ngayon, kaya kung ituring na parang walang nangyari. Duwanrong, pakawalan mo ako. Makakasiguro ako, kayong dalawa, siguradong walang mangyayari sa inyo. Walang mangyayari sa inyo. Totoo ba ang sinabi mo? Sabi mo, pangako iyan. Sabi mo, may bisa ang salita mo. Dakpin silang lahat para sa akin. Lumabas kayo at harangin sila para sa akin. Bugbugin ninyo sila ng todo. Alam ko na. Ikaw na lumang bruhang ito, hindi marunong tumiyupad sa salita. Hulaan mo kung bakit ako naglakas loob gawin ito ngayon. At bakit ko rin naramdaman na napakadali na lang kitang pakawalan. Ano ba ang ibig mong sabihin? Sino bang ina sa mundong ito ang napakalupit? Na iniwan ang napakahusay na batang iyon, mag-isa sa labas ng palasyo, at pinalaki siya. Sa isang pamilyang walang kaugnayan sa kanya. Tumahimik ka, sagutin mo ako. Koningen, ipinagkanulo mo ang sarili mong asawa, at nagkaanak ka sa isang hamak na utusan. Tapos nagsinungaling kang patay na isinilang iyon, pero palihim mo itong inihatid sa labas ng palasyo para bantaan si General Sima, at inuusisa mo pa ang pagpapalaki mo sa bata. Akala mo ba walang nakakaalam? Paano mo nalaman? Sino ang nagsabi sa akin? Ikaw ang magsabi sa akin. Pakakawalan ko kayo. Isang taksil na babae sa hukbo. At isang bastardong anak ng aso. Kayong dalawa, nangangarap pa ring agawin ang buong mundo. At umupo sa kanyang kataas-taasang trono. Ha ha ha. 阿姐，这 Ganlin. Huwag kang matakot. AZ. Hindi ko hahayaang may manakit sa iyo. HMPH, ayaw mo sa maayos, gusto mo ang parusa. Akala mo ba kaya mo na akong takutin ng ganyan? Hindi naman nandito ang emperador, kahit magulo ang korte, ano naman? Kaya kung magluklok ng isang papay. Kaya ko ring magluklok ng isa pa. Dakpin ninyo siya para sa akin. Buhay man o patay, wala akong pakialam. Tingnan natin kung sino ang mangangahas. Koningen. Hindi mo siguro akala na kapag pinatay mo ang lahat ng narito at ang mga tao sa aking tahanan, makakatulog ka ng payapa. Itutuloy mo pa ba ang mga pakano mong agawin ang kapangyarihan? Kayong lahat ay mga pinagkakatiwalaan kong kanang kamay. Paano ninyo hahayaang basta na lang kayong paglaruan ng iba? Ako ang pumatay sa kanya. Ako ang nagsulat-sulat niyan. Anong ibig mong sabihin? Ang sabi ko, ako ang nagsulat-sulat niyan.
Ang mga dakila mong nagawa, puno ko ng dagdag at bawas. Pinaghalo ko ang totoo at kasinungalingan at gumawa ng 2 aklat. Hindi mo inaasahan, ano? Ang matandang bruha na si Koningen, ang daming pakulo, maalat ang puso at mabagsik ang kamay. Kung hindi mahanap, huwag na lang hanapin. Kailangan ng palasyong ito ng isang listahan ng pakikisalamuhan ng mga marangal na binata sa kabiserang lungsod. At tulungan mo rin akong humanap ng makakasulat ng isang aklat. Hinati ko ang mga librong ito sa 2 tomo, para mapansin ng mga tao at makopya ito. At lahat ng iyan ay nakalagay sa sarili kong mga kamay na maaasahan. Ang mga librong iyan, bawat 2 taon, muli akong nag-e-edit ng panibagong ulat. Lalong gumaganda sa bawat labas. Kaya pala, napasakto ang lahat para sa akin. Hindi na rin kailangang pareho tayong masaktan. Mas mabuti sigurong pag-usapan na lang natin ang mga kondisyon. Nanaginip ka lang yata, akala mo walang ebidensya. Sa ilang salita mo lang, maniniwala na agad ang mga tao. Ha ha ha. May pakialam ba ako kung maniwala sa akin ang mga taong ito? May pakialam ba talaga ang buong daigdig kung totoo o hindi ang kwentong ito? Ang tanging iniisip nila ay kung magagamit ba nila ang kwentong ito. Sa oras na iyon, ang totoo ay magiging peke, at ang peke ay magiging totoo. At ikaw ay gagawing katawa-tawa. Ang katapatan ay mula sa kantang pambata ay magiging bulong-bulungan na lang. Isang kahindik-hindak na biro. Gusto mo pa ring isulong ang anak mo sa trono, at ikaw ang magiging Empress Dowager na mamamalagi ng payapa sa pagtanda. Ha ha ha, nananaginip ka lang. Baliw ka na nga, talagang baliw ka na. Isara ang tarangkahan ng espada para sa akin. Tumigil ka, 3 araw lang ang ibibigay kong oras para pag-usapan ang mga kondisyon, o sabay tayong malulunod sa pagkawasak. Ang taong ito ng Reyna Ina ng Silangan ay masyadong mahalaga sa mukha. Kung ipipilit mo pa ng kaunti, madali na niyang mapag-uusapan ang mga kondisyon. Alam ko. Nagsusugal lang ako. Ano ang isusugal mo? Isang tao na may iwan para sa akin. Ginoo, dumating na sina Kaihong at Quilo. Kailan tayo aalis? Ginoo. 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 Nag-aalinlangan ka na ba? Oo nga. Ang prinsesang ito ay masyadong magiliw kay Ginoo nitong mga huli. Kung may gagawin si Ginoo, hindi na maiiwasan iyon. Kung gusto ni Ginoo na manatili, handa rin kaming mga lingkod na manatili kasama ninyo. Matagal na kayong kasama ko. Matagal na kayong parang pamilya na rin. Sa Jinchuan, 10 tao ang nadamay dahil sa akin. Saka lang napahamak sina Kaihong at ang iba. Ayokong muli kayong mapasama dahil sa akin. At malagay sa landas ng tunggaliang ito ng buhay at kamatayan. Lalo na at kahit ano pa ang mangyari. Siya ay isang prinsesa ng Manzhou, at ako rin sa pagkakakilanlan ko ay isang prinsipe ng Jinchun. Matagal nang naghahanda ang Jinchuan. Hindi magtatagal at magbabago rin ang buong kaharian. Ang nakapagitna sa atin ay ang agwat sa ating buhay. Ano pa ba? Wala tayong oras para mag-ipon ng mga gamit. Aalis tayo agad. Hindi maganda ito. Masama ito, naipit ang prinsesa. Ano? Ginoo. Gawin ang lahat para mapasaya ang ikalawang Ginoo. Paano natin siya mapapasunod ngayon? Nakapiit ang prinsesa sa palasyo. Mapipilitan ang mga tao. Gusto ko lang itanong ang kalagayan mo sa palasyo. Sa totoo lang, gusto kong malaman ang kalagayan mo sa palasyo. O gusto mo lang bang alalahanin ng prinsipe sa tarangkahan? Kapatid, huwag mong kalimutan. Noon, muntik ka na niyang patayin. Nang hindi ka pa niya pinapagamot sa doktor. Huwag na huwag mong hayaang maulol ka. Ayos lang, at may iba pa. Huwag mong kalimutan kung bakit tayo napunta sa Nansao. Magulo na sa palasyo ngayon. Makabubuti rin iyon sa atin. Kung papapasukin lang natin ang Nansao na nasa labas ng sakop ng Jinchuan, saka lang tayo makakapagpasimula ng hukbo. Maaga natin ang inisyatiba. Alam kong mahina ang depensa niya. Gamitin mo ito.
Ako ang nagpagawa sa doktor ng palasyo ng sabaw panggamot para sa iyo. Makakatulong ito sa paghilom ng sugat mo. Nilagyan ko ng kaunting damong pampamanhid. May kaunting pampamanhid na epekto. Mamaya, uminom ka muna nito. Tapos, humigop ka rin sa bibig. Kapag nahalaw na, saka mo iluwa. Hindi na ganoon kasakit. Brutal at marahas. Ang dating kasintahan ni Luoy, natakot ka na. Puro pakana at patibong. Mahal na asawa, kahit gaano mo pa ako suyuin kapag nagtatampo ka, hindi ka dapat magpakamatay. Itong palad din. At pati dila mo. Mula ngayon, bawal na iyan. Kung hindi mo gusto, huwag mo. Huwag kang malungkot. Pwede mong sip-in ang pa ako. Ako pa rin ang mananalo sa iyo. Nakikiusap din ako sa iyo. Dinghua, asawa kita. Magkakaisa ang mag-asawa. Ang sa iyo ay sa akin. Paano ko naman tatalikuran ang sarili ko? Maligayang kaarawan. Sana mula ngayon. Bawat araw mo ay maging kasing ganda at kasing ayos ng sandaling ito. Alam kong sobrang dami ng kapintasan niya. Kaya pasensya na. Kaya hindi ko kayang tingnan lang siya. Basang-basa sa ulan. Ano ang sabi mo? Huwag mong sabihin na in love ka na sa kanya, at gusto mo pang maglayas kasama siya. Hindi ka ba nababaliw? Kapatid, kailangan mong magising ngayon. Si Duan Rong ay hindi naman talaga mabuting tao. Ha? Ano ba ang nangyari? Isang uri ito ng gamot na pampalito ng isip. Kung makakaamoy ka ng kaunti, hindi nito mapipinsala ang katawan mo, at maaari pang ang makatulong. Ikaw. Ginawa ito sa isang lasong insekto, na matagal nang pinapakain ng samyo ng sandalwood, na walang pinagkaiba sa karaniwang sandalwood. Pero kung samobra ang nalanghap mo, at wala kang lunas, malilito ang isip mo. Mawawala ang kakayahan mong lumaban. Dali, iligtas siya. Ang gamot na ito ay magpapamanhid sa katawan mo. Hindi ako makapagsalita. Kung gayon. Bakit ka naman gulat na gulat? Magkambal kami mula pa sa simula. Hindi mo kailangang matakot, hindi kita papatayin. Sandali ko lang hihiramin ang mga koneksyon mo. Pag nakaalis na si Prinsesa Duan Rong sa palasyo, papatayin kita. Lasing na ang tagapag-alaga ng kabayo. Ibalik siya sa kwadra. Mula ngayon, tawagin ang lahat ng alagad, bantayan ang pagpaslang sa haring rehente. Bakit biglang ganyan ang prinsipe? Matagal na nating pinaghirapan ang mga taong ito. Kinukwestiyon mo ba ang desisyon ko? Hindi ako manggahas tumanggap ng tagay na ito. Huwag kang mag-alala, tiyak na ilalabas ka ni AZ. Bakit ang Empress pa ang nakipag-usap sa akin ng kondisyon? Ikaw ba ang may pakana sa Imperial na kaloob para sa Regent Wang? Naglakas loob kang magbalak laban sa Regent Wang ng korte. Napatay ang Regent Wang. Maaaring. Talaga palang si Ninghua. Sinabi ko bang huwag siyang hayaang makaligtas ng buhay, at huwag ka nang gumala sa labas na parang naghahanap ng kamatayan. Ako na naman ba? Gusto ko lang ipatikim sa iyo ang lasang ito. Ang pag-ibig na ito, kapag nahawakan na, hindi na mabibitawan. Hindi rin ito masasalba. Parang lasa ng impyerno. Ikaw, huwag kang magpadalos-dalos. Mula ngayon, gusto kong tumigil ka. Lahat ng masamang paraan na ginawa sa batang alipin ni Changsheng. Kung hindi, dudurugin ko ang pangalan mo at ang buong pagkatao mo. Paulit-ulit kong paiinitin ang damdaming ito.
Palayain mo sila. Nagtagumpay ang unang hakbang ng bagong plano. Mula ngayon, si Ko Ningen, ano man ang masama niyang balak, kahit ang mga totoo at peking sinabi ko noon. Itatandaan din niya ng malinaw ang lahat, hindi na siya mangangahas basta makipaghiwalay. Ayaw na niyang umalis, pero gusto pa rin niyang tumakas. Pero biglang napagtanto niya na mas gusto niyang manatili. Hintayin mo lang. Isuko ang kalayaan, kapalit ng napakalaking halaga. Negosyante ako. Ako ang pinakamaalam. Aling transaksyon ang pinakamakatipid at pinakamalaking kita? Kung ang transaksyong ito ay nakatadhanang may dugong kapalit at walang balikan. Sabihin nating hindi tayo emperador at prinsesa, kundi isang karaniwang magkapareha na gumagawa ng desisyon. Pumapayag ka ba? Siyempre, papayag ako. Hindi ko kailanman inintindi ang posisyong ito. Gusto ko lang si AC. Ano man ang pagkatao ko. Kahit nasaan pa ako, kaya ko. Sa kasamaang palad, mga pangarap lang iyan. Hindi. Salapi. Kita ng tindahan. Ang perang ibinigay ng prinsipe consort ay 1,000,000 tael. Sapat na para mabuhay kayo ni Ganni. 路线。 Si General Kyushaw, matutulungan kitang hulihin ang bastos na kapatid na iyon. Maaari rin kitang palayain. Pero may kailangan ako. Ano? Nansao Dudu. Handa na ang lahat. Bukod sa pagkakataong tumakas, kailangan pa natin ng Reg Along siguradong hindi makikilala. Kung gayon, hindi ako magdadalawang isip. Hayaan mo siyang lumipat sa panig natin. 淡淡釉色，如镜中映出的轮廓，像是那懵懂的我，滴滴心诉，把你藏进了我的魂魄。